Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, kung kayo po'y pamilyar sa atin pong pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa, alam po ninyo na tayo po ay nagsisiris ngayon sa subject about the family. Sinimulan po natin ito sa pagtalakay noong subject na family, and then sumunod po yung restoration of the family or the home, and then the marriage covenant. Tinalakay din po natin yung role and responsibilities in marriage. Pero subalit nung last Friday o nung Thursday, hindi po tayo nakapag-broadcast. Nung Friday po ang tinalakay natin, developing communication in marriage. Palagi ko po marami na tayong natutunan na mga aralin in regards to marital relationship. Sa umaga pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating series, ang ating serye tungkol sa bagay na ito. Ang ating pag-aaral ngayong umaga ay ang irritations in marriage and how to deal with them. Yan. So ano po ba yung mga bagay na nagiging cause ng yung mga irritations na nagiging cause ng disintegration ng marital relationship. Mga minamahal na mga kapatid, we are living in a world that is plagued with divorce or by divorce. If you would go back even 60 years, you would find a complete different climate than what is today. Hindi pa ho ako nabuhay 60 years ago, pero kung atin lang pong susuriin at babalikan sandali ang mga panahong yon, wala pong divorsyo noong mga panahon na yon. Yung usapin ng paghihiwalay ng mag-asawa ay napaka-rare. Society at large view it as an extreme, negative when high-profile people got divorced. Yung mga early stages na nagsisimula na yung divorce, kapag may mga high-profile people na nagdi-divorce, ano tingin natin doon? Pinanghihinayangan natin, nagiging usapin, nagiging viral. Pag nagdiborsyo na yung isang high-profile people, laging cause ito ng atensyon ng mundo. Pero ngayon, mga kapatid, sa mundo na meron tayo ngayon, alam nyo po ba na kalahati ng mga ikinakasal ay nagdidiborsyo? Second marriages have even higher instance. For instance, halimbawa, itong si Pedro ay nag-divorce, tapos nag-asawa uli siya ng ikalawa. Mas mataas ang rate ng possibility na magdidiborsyo siya uli. In today's world, hindi na kinikilabutan ng tao, hindi na pinag-uusapan kung sino nag-divorce, kahit high profile or sikat na tao yung nag-divorce, hindi na ho pinapansin. Sapagkat tinanggap na ng mundo na itong paghihiwalay ng mag-asawa ay commonality of today's world. There is even a term that is being used to apply divorce that indicates seriousness of the problem. Ano ang tawag nila ngayon? Ang tawag po nila ngayon ay yung word na serial divorce. Kung merong mga tinatawag na serial killer na pumapatay ng marami, ay meron din naman tinatawag na serial divorcee, na saan walang tigil ng kadi-divorce. Hindi lang isa, dalawa, tatlong divorce. Ano po ang nangyayari? So, hindi na po tayo lingid sa mga bagay na ito. Sabi nga natin, Pilipinas na nga lang yata walang divorce. Pero patungo na po yun doon. Kasi po talagang ang mga mambabatas ay ipinipilit na ito ay maipasa. At wag po kayong mainip, sa Pilipinas kahit anong gawin ng mga pare at ng simbahan ay matutuloy at matutuloy ang divorce. Hindi ko po sinasabing solusyon ng divorce. Hindi ito plano ng Diyos sa pasimula pa. Pero pinapahintulutan ng divorce sa usapin po ng sexual infidelity. Kasi po marami naman po talaga na mga babae o lalaki na naipit sa relasyong mag-asawa
na hindi na mapawalang bisa bunga ng pangangalo niya. Ibig bang sabihin, magtitiis ka na lang talaga na nakatali ka sa isang relasyon na abusive, na lagi na lamang ikaw ay sinasaktan bunga ng pangangalo niya at bunga ng pagiging babaero o lalakero. Tinitingnan natin both ways. But anyways, meron na po akong subject about divorce. Nandyan na po sa Tinig ng Pag-asa. Ang title po noon ay Divorce and Remarry. So pwede nyo po yung hanapin at yun po ang inyong panoorin. Ngayon po ang atin lang pag-aaralan ay ang subject ng irritations in marriage and how to deal with it. But it is connected with divorce. Kasi ang tanong po na sasagutin natin, bakit ba napakaraming divorce talaga? Is our society more violent today than 60 years ago? Kasi kung titingnan naman natin talaga, 60, 50 years ago, wala namang nagdidiborsyo talaga eh. Hindi po yan option ng mag-asawa. So, ang tanong ay, is our society more violent today? Or is life in general more difficult? Or are there unusual pressure on marriage? Or is marriage harder to work out than it was 60 years ago? Pag-isipan lang po natin, ano ang dahilan bakit napakaraming paghiwalay ngayon? Is life in general more difficult today than before? Mas mahirap ba ang buhay ngayon kaya ang mga tao ay naghihiwalay? Mas mahirap ba ang pagsasama ng mag-asawa ngayon kaysa noon kaya ang tao ay naghihiwalay? Now, what is the cause of this high rate divorce? Or what is the cause of this high rate in divorce? Most divorces in our world today are not based on some serious breach of the relationship. Bagamat dito sa Amerika at sa North America, kasama ang Canada, kasama ang Amerika, lahat ng nandito sa North America continent, North American continent. Alam po natin na hindi naman breach of the relationship. Hindi naman talaga pangangalo niya madalas. Hindi naman talaga pagsira ng tiwala, bunga ng marital infidelity, ang cause ng most divorce. Alam niyo po, yung mga serious breaches in marriage, ano ba yon? Kasama doon yung adultery, physical violence, alcohol or drug addictions, and that threaten the survival of the family life together. Those can be serious breaches. Yan po dito sa North America yung mga causes. Mga causes for divorce. Adultery. Sa Bible po, adultery lang. Pero dito nga po, dahil tao na po ang gumawa ng mga divorce law, isinama po yung physical violence. Once na pinagbuhatan ka ng kamay, pwede nang i-divorce. Alcoholism or sobrang addict sa alcohol or sa any substance, pwede po yan. Subject na po yan sa divorce. Kapag merong threat sa survival ng family life, whether economically or physically, yan po ay mga serious breaches of the marriage covenant, subject for divorce. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na hindi naman iyan madalas ang nagiging dahilan ng paghihiwalay? Alam niyo po ba mga kapatid, most divorces in the world, and not only here in North America, in the world, ay dahil doon sa tinatawag na incompatibility. Tanungin mo bakit nag-divorce? Ang sagot, hindi na kami compatible. Hindi na kami magkasundo. Now, ating i-define. Ano ba ibig sabihin niyang incompatibility? What is incompatibility means? Ang sabi po ng dictionary, incompatible is incapable of living together in agreement or harmony. Tanong, kung ang reason lang for divorce ay incompatibility, tataas pa ng tataas ang divorce cases. Bakit? Mga kapatid, kung pag-uusapan ng incompatibility, kami po sigurong mag-asawa, si Mrs. Camia
at ako ang unang naghiwalay. Sapagkat in reality, marami po kaming incompatibility. At tingnan mo yung asawa mo ngayon, yung iyong asawang babae o yung asawang lalaki na kasama mo ngayon. Look at your spouse. Compatible ba kayo? In all essence, napakadami po namin ng asawa kong incompatibility. At kung ito lang mga kapatid ang basihan ng divorce, una na kaming nag-divorce. Alam niyo po yung word na compatibility is used as a cause for divorce because the couple cannot cite one major thing for which they want to separate or dissolve the marriage. Yan na po yung common scapegoat ng mga gusto talagang maghiwalay. Minsan wala po silang makita na malalim na dahilan. Wala namang pangangalo niya. They just want to get out of the marriage. They just want to dissolve the marriage. For them, it is a lot of those little things na hindi mo kayang ilagay sa divorce paper na gagawin mong reason para i-divorce yung asawa mo. Hindi mo naman pwedeng ilagay yung mga halimbawa, hindi siya marunong magpisa ng toothpaste. Hindi niya ibinababa yung toilet, yung cover ng toilet bowl. Hindi mo pwede sa divorce yun eh. So those small irritants, those things, anong ngayon ang gagamitin mong reason? Incompatibility. Most of the time, the couple cannot put their finger on one major cause for the divorce. It ends up being an accumulation of 1,000 and one little irritations. Tama? Ngayon ang tanong, what is an irritation? Ano ba yung irritation? Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung nakakairita sa inyo. Pero ako po mga kapatid, yung bungang araw lang. Bungang araw. Prickly heat sa English. Nung araw sa Pilipinas, di po ba, patubukan ka ng bungang araw sa likod. Nakakita na ba ho kayo ng kalabaw na kinakaskas yung katawan sa puno ng mangga? No? Ako po madalas, nung ako nasa Pilipinas, madalas ako ganon. Kung ano yung kanto ng pintuan, kung saan masandal na poste, kinakaskas ko yung likod ko kasi dami ko rin bungang araw nung araw eh. No? Nakakairita, hindi po ba? Ano mang bagay na makate, ano mang bagay na medyo masakit, no? Nakakairita yan. Ngayon, ang definition ng irritation is this. An irritation is an incident. Incident. Conversation. Usapan. Or situation that has the ability to exasperate, annoy, provoke, rile, peeve, or anger a person or persons. Ang tawag doon ay irritations. So ano man daw yan, incidente man, usapan man, o communication or conversation na naging cause ng annoyance, na provoke yung kausap, nagalit yung kausap, ang tawag doon ay irritations. At ito'y very, very common, saan? Sa usapang mag-asawa. Sa buhay mag-asawa. You started the day with a good breakfast, with a cup of coffee, nagkwentuhan lang kayo, pero maya-maya konti, ayaw nyo na uling mag-usap. Bakit? Nagkaroon ng isang irritations. At ang mga irritations na ito, pag dumami ng dumami, naipon ng naipon, it will cause a separation. It will cause the separation of marital relationship. Now, second question, why does marriage have the unique potential for many irritations? Bakit kumpara sa ibang relasyon, like halimbawa yung pagkakaibigan, yung relationship ng boss at sa kanyang mga subordinates, hindi naman masyado irritations, right?
Pero bakit very common ito sa marital relationship? Reason? Marriage is the coming together of two persons into one. Tandaan ninyo, mag-asawa lang ang ikinakasal. Hindi ka pwedeng ikasal doon sa trabaho mo. Hindi ka pwedeng ikasal doon sa bisyo mo. Hindi ka pwedeng ikasal sa mga hobby o kung ano pa mang mga extra relationship na meron ka. Ikinakasal lang ang tao sa kanyang asawa. That is the only relationship that is bonded by God. That is the only relationship that the two of you will become one. Tama, mga kapatid? Marriage is the coming together of two persons into one. Unfortunately, in many marriages, they spend the first few months trying to figure out which one. Ano ba? The two become one. Babae, lalaki, naging isa. Kaninong isa? Isa nung babae o isa nung lalaki? Kasi nakikita niyo po yung mga pamahiin sa kasal. Di ba kayo nagtataka, bakit ang daming pamahiin dyan sa kasal? Halimbawa, yung pagkatapos ng pronouncement na kayo'y isa na, yung pastor o yung pare, sinabi na, "Let no man put asunder, you may now kiss your bride." O kaya yung sinasabing, "By the power vested in me by the church and by the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife." Pagkasabi nun, alam niyo, may mga pamahiin. Anong ginagawa? Nagkakarera yung mag-asawa, unang makalabas sa simbahan. Meron nun. Ang tanong, bakit? Kasi nag-uunahan sila dahil kung sino daw ang mauna, siya ang magiging leader sa relationship. Imagine ninyo, ikinasal na, hindi pa nila alam kung anong mga basic role nila bilang mag-asawa. Sino dapat ang head at sino dapat ang siyang nangunguna sa relasyong ito. So, yun po yung mga undefined. At yun po yung nagiging problema sa unang mga taon at unang mga buwan at taon ng pagsasama. Trying to figure out kaninong isa tayo? Isang-isa doon sa lalaki o isa doon sa babae? Samantalang kapag sinabing you are married to one another, yung iyong karapatan at ang iyong karapatan ay gagawin ninyong isa, equally. Sa paningin ng Diyos, equal tayo sa mata ng Diyos. Pero pagdating sa marital relationship, meron tayong individual role. At iyon ang dapat nating na-define. So, in order for true unity to take place, there must be the blending of two differing personalities, two differing backgrounds, two differing cultures, two differing perspectives, two differing preference, and two differing lifestyle. Tama? Ngayon, because all of these differences, there is the potential for many small and few significant irritations. Hindi talaga maiiwasan kasi magkaiba eh. Magkaibang tao, pinalaki ng magkaibang mundo, pinalaki ng magkaibang personalidad, magkaibang background, magkaibang kultura, magkaibang lifestyle. Tapos pagsasamahin mo, do you have a guarantee na walang magiging irritations? Hindi po mangyayari yon. Whenever two people choose to live together in total intimacy, there is a great need for coordination of efforts, coordinations of plans, and coordinations of decisions. Pag hindi, pauwi sa paghihiwalay. So the process of making two lifestyle into one opens up potential irritations in many areas. And let us enumerate
some of those areas. Saan madalas nagkakaroon ng irritations? Una, a matters of personal habit. Tayo po'y mag-observe. Tingnan ninyo, ano yung mga personal habit na madalas ay nagiging cause ng irritations ninyong mag-asawa? Ikaw na babae, ikaw na lalaki, ano yung madalas na kinapipikunan mo, kinai-irritate mo sa asawa mo in terms of personal habit? Yung mga nakasanayan. Halimbawa, ito number 1 eh. Example, how one squeezes toothpaste. Ewan ko po, kung hindi ka nagtutoothbrush, hindi mo issue yan kasi hindi ka gagamit ng toothpaste. O kaya naman siguro, naghiwalay na lang kayo ng toothpaste, iba sa kanya, iba sa'yo, para wala kayong irritation. Pero kung isang toothpaste lang ang ginagamit ninyo at ng pamilya nyo, di ba nakakapikon? Yung pipisahin mo yung toothpaste, doon sa harapan, maiiwanan yun nasa likod. Kaya ngayon, ikaw, pag gagamit ka, kailangan pa ikutin ganoon. Di ba meron namang paraan ng tamang pagpisa ng toothpaste? Pero ganun pa man, hindi naman dapat nakakairita yan. There's a lot of ways on how to handle that issue. Pero sa simula pa lang ng pagsasama, yan na yan eh. Sa unang mga buwan siguro, hindi naman masyadong nakakairita yan. Pero pag habang panahon na ganyan na hindi ninyo yan nare-resolbahan, pagpisa lang ng toothpaste issue yan. How one puts things away or doesn't put things away. Bagay, ito hindi yata ito kinakatandaan. Hanggang ngayon, ito yung complaint, ito yung irritation ng misis ko eh. Sino na naman ang gumamit dito? Hindi na naman ibinalik sa dating lagayan. Sino ba naman nagtapon dito? Hindi naman ito tapunan. Diba? Yan yung mga common naririnig natin eh. Yung mga dirty clothes on the floor or hindi nakalagay sa hamper. O kaya naman, how one folds their clothes. Hindi, lalo na yung mga mitikuloso, Yung mga mitikuloso, merong ganun eh. Na talaga namang OC. Gusto lahat nasa ayos. Tama yung tiklop, tama yung lagay, etc. Hindi ba? Nakakairita yan. Tapos, how one dresses or doesn't dress. Ano ba naman yung damit mo? Ano ba naman yung suot mo? Ganda-gandahan mo naman. Yung mga ganon, These are common things of irritations. How one bathes or doesn't bathe. O doesn't bath. Yung halimbawa, naliligo. Meron po yung ayaw, ang tawag doon, hindi ka pwedeng matulog nakatabi pag hindi ka naligo. Maligo ka muna. Tatabi ka sa akin. Something like that. Nakakairita yon. Meron naman minsan, 3 beses isang linggo lang maligo. Yung mga ganon. So, pinag-aawayan yan. So, yun yung mga personal habit. Other areas of personal hygiene. Like for instance, hindi naglalagay ng roll-on, hindi nag-aahit, hindi man lang nagsusuklay. Ayan. So, yun yung mga irritations. Pang-8, kung naliligo ba o hindi, who showers, kailan maliligo, yan yung mga common irritations. Madami yan eh, ito papansyam. Not rinsing out the sink or the tub. Pagkatapos gamitin, hindi nililinis, hindi hinugasan, hindi pinupunasan. Ayan, lagi yan. Yung bathtub, kami naliligo sa bathtub eh. Sasabihin ng misis ko, wag niyong patayin ng ilaw, hayaan nyo. Kasi yung ilaw po, kasabay yun ng exhaust. Pag pinatay mo yung ilaw, patay din yung exhaust, yung moist, yung tubig na hindi natuyo, magmo-moist yun. Kaya ang utos niya lagi sa amin, sa mga bata, punasan niyo yung sink, punasan niyo yung bathtub. Meron na nga pong pang-squeegee, yung pang ganun para wala yung tubig. So yun, lagi po yun, At nagagalit siya pag hindi ginagawa yan. So how many times is spent in the bathroom? Gaano kahabang oras? Lalo na kung isa lang ang washroom nyo, laging away yan, po? Laging pinag-aawayan yan. Lalo na yung panganay namin, nung nangungupahan pa lang kami sa isang bahay dito, isa lang ang washroom. Naku po, lagi na kaming, kapag nauna si Yenyen ko, yung panganay, alam niyo po ba, pag nag-washroom yun, 1 oras yun. 1 oras. Yung pagdumi, pag-toothbrush, pagligo, bago lumabas, 1 oras. Kaya po, hindi pwede po. Kaya nung bumili kami ng bahay, 3 bathroom. Kanya yung basement, ayun, siya na lang, mag-isa doon, bahala ka dyan. Ikaw maglinis, ikaw lahat. Dahil sa iyo yan.
So, bawat palapag po ng bahay, basement, yung main floor at saka yung third floor, sinigurado namin merong bathroom kasi po, iyan po ay dating cause ng irritations. Ang problema naman ngayon, 3 bathroom, yung paglilinis. Kasi wala na yung panganay namin eh. So, lumipat na ng bahay. So, ayun po mga kapatid. At paano kung isa lang washroom ninyong mag-asawa? It will be a cause for irritations. Toilet seat, up ba or down? Leaving women's underwear all over the bathroom. Or not only the women, but men's underwear. When to go to bed and when to get up. Pinag-aawayan yan. Yung window ba, close or close? Yung ilaw ba, patay o buhay? Yung pagkain, anong dapat kainin? Merong healthy kumain, may vegetarian kumain. Imagine mo, napangasawa mo, vegetarian, ikaw hindi. Di mapipilitan kung kumain ng gulay. Or the other way, yung vegetarian mag-a-adjust, pipilitin kumain ng karne. Kaya kung magkaiba kayo ng meal, wag na kayong mag-asawa. Hindi ubra yan. Pag-aawain nyo habang buhay yan. So, ito po yung mga common, very little things. Who does what? Cooking, cleaning, laundry, shopping, gardening, etc. That can cause irritations. When we do personal or family devotions. Marami pa. How one drives the car. Meron po, naku po, kami po 4 ang nagmamaneho sa bahay namin eh. So ngayon, pag tinanong mo yung misis ko, sino pinakamagandang magmaneho, sino pinakamahusay magmaneho, meron siyang preference. Meron siyang paboritong driver. Kahit ako po yung asawa niya, mas secured siya pakiramdam niya dun sa bunso. Kasi yung bunso ang pinakamagaling daw magmaneho ngayon. Yung si Tita Flor na akin pong hipag nung pumasyal dito sa Canada, tinanong kung sino ang pinaka mahusay magmaneho sa mga nagmamaneho. Sabi niya si bunso. Yung bunso namin po. Wala pang 1 taong nagdadrive yun. Pero kaya po siguro maingat kasi wala pang 1 taong nagdadrive. Anyway, no contention. So, yun po ay nagiging cause ng irritation. Kaya minsan sasabihin mo, dahan-dahan naman. Sasabihin ko, ikaw na nga magmaneho. Minsan ganun eh. Kasi pati pagdadrive, nagiging cause yan ng irritations. Physical appearance. Ano ba naman yan? Ang lapad-lapad mo na. Hindi ka naman ganyang kalapad dati. Magbawas-bawas ka naman ng timbang. Palitin mo naman yung tiyan mo. So, those things. When and how do we do exercise? Minsan gusto mag-exercise nung isa, idadamay ka pa. Nakakairita, di po ba? Mano ikaw na lang mag-exercise? Misis ko, mahilig yun, yung walk sa umaga. Lakad na lakad. Yung may sinusunod po siya sa TV, sa YouTube na lumalakad. Sasabihin niya, alika rito, mahal, sumama ka sa akin. Yun. So, sometimes it can cause irritations. Radio on or radio on. Early or late for appointments. Ito po, madalas irritations yan. Yung bang tipong late ka na, wala pa. Yung late ka na, late na kayo, hindi pa nakakaporma. Yung bang late na kayo sa simbahan, late na kayo sa ganito. Tapos mabagal kumilos, nakaka-irritate yan. 23, reading the newspaper and setting up the wall. Yan, programs on TV to watch, how much to watch, at anong tawag doon? Anong surfing channel o anong channel ang panonoorin? Yan. Women want to know what is on while men want to know what else is on. 25, taste in music and other entertainments. Movie selections. Friendship. Yung mga bagay na iba dyan, madalas naman nagkakasundo kami mag-asawa. Like for instance, movie. Parehas lang naman pong action movies ang gusto namin. So, kaya magkasundo kami dyan. Sa taste ng music, magkasundo rin po kami dyan. Yung mga movie selections, hindi ho issue sa amin yan. So, yan. So, yung friendship, most of the time, wala kaming issue dyan kasi yung friends niya, friends ko din. Yung friends ko, friends naman niya. So, wala ho kaming masyadong issue dyan. Pero tandaan po ninyo, lahat ng yan ay sinilista natin that causes irritations. Sabi nga, marriage daw, someone has said that marriage is 2 people agreeing to change each other's habits. Yan daw po ang marriage eh. 2 taong nag-a-agreeing baguhin ang mga habit ng isa't isa. Pag hindi ninyo natutunang baguhin ang inyong mga habit,
ang mangyayari ay you will end up into separation. Now, ano pa yung mga irritations aside from personal habit? Pangalawa, yung tinatawag na matters of differing taste. Magkaiba naman talaga ang gusto eh. Hindi naman po pwede na pinagsama kayo, pareho na gusto nyo. Ang misis ko, marami siyang hindi kinakain. Ako po, paborito ko ang paa ng manok. Paa ng manok. Ang misis ko, hindi kumakain nun. Gusto ko rin yung ulo ng manok. Naku, misis ko, hindi rin kumakain nun. Isaw, gusto ko yun. Ayaw din ng misis ko nun. So, to make the long story short, hindi po mitikuloso ang misis ko sa pagkain. Hindi po siya mitikuloso. Ibig sabihin, hindi siya maselan, pero hindi lang niya kinakain most of the time yung mga bagay na kinakain ko. At dahil doon, minsan nakaka-irritate. Di po ba? Irritation on her part. Bibili ako ng ulo, ako nakakain. Bili ako ng paa, bili ako ng isaw. So, hindi niya yun kinakain. Kaya minsan ako, pag yung alam kong hindi naman nila kinakain, hindi na ako nagluluto. Paa ng manok, paborito ko yun. Minsan magluluto ako, konti lang. Para sa akin lang. Kasi nga, alam ko, hindi naman nila kakainin. So, ano ba yan? Example niyan. Yan, whether to buy this color or that color, this brand or that brand. Lalo na yung soft drinks, ayaw na misis ko niyan eh. Boy, yung cola, yung soda, ayaw niyan yan. Kaya pag pupunta sa supermarket, pinipilit niyang iliko yung pushcart, ilayo doon sa mga soda, ilayo doon sa mga soft drinks. Kasi alam niya, hindi yon. So, saan naman ako dadalhin? Alam niyo po ba na sa superstore or yung store dito, meron pong mga places para dun sa mga, ano tawag dun? Mga, yung lugar kung saan makakabili ka ng mga herbal, yung mga ganon, yung mga healthy foods, doon niya dadalhin. Hindi naman ako masyado doon, mga gulay-gulay, mga ganon. So, doon magkaiba kami. So, the kind of car to buy, ayan. So, diyan, wala kami issue dyan kasi yung misis ko, hindi nakikialam. Sa kanya, ang kotse, basta umaandar, pareho kami. Basta umaandar, okay yan. Minsan breakfast, anong type? Sa itlog, alam niyo po ba nung araw, basta itlog, prito, okay na, katalo eh. Ngayon, pag piprito lang ng itlog, there's 1,000 ways to fry an egg. Bilib nga ako minsan doon sa mga nasa restaurant eh. Pag umorder ka ng itlog, halimbawa, yung sinangag, yung tapsi, tatanungin ka, how do you like your egg? Itlog lang yun. Merong sunny side up, may over easy, merong scrambled, merong over hard. Imagine niyo itlog lang yan. Pero may kanya-kanya tayong preference at minsan pag hindi nasunod yung gusto natin, dun tayo nagiging irritable. So, the local church to attend. Saan tayo a-attend? Sa simbahan mo, sa simbahan ko. Kaya pag hindi kayo parehas ng pananampalataya, asahan nyo, pagdating ng linggo, pareho nyong gusto magsimba, baka kalaunan, pareho na kayong hindi magsimba dahil magkaiba simbahan nyo. How often to attend the church? Linggo-linggo ba? Na siyang dapat? O every other week ba? O isang beses sa buwan? O pag birthday lang? O may okasyon? Pang-anim, frequency of sex. Ayan. Alam ko mga kapatid, darating yung panahon na sa mag-asawa at bago pa lang, walang usapan dyan eh. Kung kailan maisipan, okay lang. Kahit saan, okay lang. Pero pag tumatanda na kayo, pinag-uusapan na yan. Kailangan nang i-schedule yan dahil una, pag hindi yan naka-schedule, magdadaan na lang kayo sa pakiramdaman at minsan ito yung nakaka-irritate. Kaya mahalagang pinag-uusapan din yan. Pampito, mga hobbies, at yung this route or allocation to that route. Yung daanan. Ito mo, isipin mo, daanan lang kung saan kayo pupunta. Ba't ka dito dumaan? Ang layo-layo nito. Ba't ka dito dumaan? Ang traffic dito. At saka yung kind of furnishing or that kind. Sa bahay, pagpaayos ng bahay. Pag may mga okasyon, lalo ngayon, Christmas season, sabi ko, ano ba naman mahal? September pa lang, may Christmas, may Christmas decoration na. Yung mga ganon, nagiging cause ng irritation. Pang-10,
music that we listen to, and wherever or whether to do what he wants tonight or what she wants tonight. Those are the things listed that can cause irritants on a matter of differing taste. Yan naman ang realidad eh. May kanya-kanya tayong gusto. Bata pa tayo, may pinapangarap tayo na pagtanda natin, ganun ang gusto natin. Pag hindi nasunod, kasi hindi ganun ang gusto ng asawa natin, so nagre-resent tayo, sumasama loob natin. May pangarap kang dream house nung bata ka pa. Hindi nangyari kasi hindi naman ganun ang gusto ng misis mo, ng mister mo. Nadi-disappoint ka. So, meron na tayong mga preconceived notion ng mga gusto nating mangyari sa ating pag-aasawa. Kaya pag hindi yun nangyari, that can cause irritants. Hindi natin taste eh. Alam niyo po mga kapatid, kung pag-uusapan ay taste, minsan kailangan mo na lang tanggapin ang katotohanan na meron dapat pagsasakripisyo, no, sa pag-aasawa. Nung ako po'y nagpahayag ng aking damdamin bilang tatay sa wedding ng aking anak, ang sinabi ko lang na bilin ko sa aking anak, kasi yung si Yenyen, ang aking binilinan, ang sabi ko sa kanya, anak, ang aking sasabihin sa iyo in order to make your marriage work ay ibigay mo sa asawa mo kung ano magpapaligaya sa kanya. Ibigay mo sa asawa mo kung ano yung magpapaligaya sa kanya. At kapag laging maligaya ang asawa mo, ibibigay din niya sa iyo yung mga bagay na magpapaligaya sa iyo. Magre-reciprocate yan. Pero pag ipinagpilitan mo ang gusto mo na ayaw ng misis mo sa simula pa lang ng relationship ninyo, magkakagulo na kayo. Always complete your wife. Yun ang bilin ko. Complete her. No? And she will complete you also. Ang hanapin mo ay ang kaligayahan niya, huwag yung kaligayahan mo. Most of the time kasi sa pagpasok sa pag-aasawa, ang hinahanap natin ay yung kukumpleto sa atin. Mali yun. Walang kukumpleto sa iyo kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Kaya ikaw, ang role mo, kumumpleto ka doon sa partner mo. Na in essence, wala din naman kukumpleto sa kanya kundi ang Panginoong Hesukristo. Pero by doing so, by completing your wife, you are acting like Christ. You are giving love even to the unlovable. Amen? Diba sabi, sino ba ang ating ibigin? Hindi lang naman ang ating mga mahal eh. Sabi, ibigin natin ang ating kaaway. Love our enemies. Yan pa, hindi mo naman kaaway yan. Kinuha mo nga yan bilang asawa para maging isa eh. So, you need to complete her or you need to complete him dahil siya ang ibinigay sa iyo ng Diyos. So, ano pa yung nagiging cause ng irritants? Minsan, yung matters of social habit. Ayan. Minsan ito, nung umattend kayo ng party, di ba dapat masaya sa party? Pero doon sa party, naging cause ng irritations yung halimbawa, example niyan, yung mga corny mong joke, hindi nakakatawa. Dapat ilagay mo rin naman sa lugar. Halimbawa, sinama ka ng misis mo sa isang seryoso na activity, party ng company, nandun yung mga boss. Tapos ikaw, para ka mapansin, bumabanat ka ng mga corny at hindi naman funny na joke. Di, ano mangyayari? Ipag-uwi mo ng bahay, sabi ng miss, ano ka ba naman? Di ka naman lumugar sa dapat mong lugaran, di ba? So, yun po, nagiging mga social habit. You need to control that because that can cause irritations. Monopolizing conversation. Yung ikaw na lang yung nagsasalita, ikaw na lang yung nagbibigay ng opinion. Ayan. Ano pa? Just watching everybody else talk. Yung bang tipong hindi ka naman kumikibo, nakikinig ka lang, kinakausap ka, di ka sumasagot. O yung mga interrupting constantly. Bigla-bigla ka na lang nag-i-interrupt, sumisingit sa conversation, or adjusting poor memories of past events. And being, halimbawa, alam niyo po ba yung adjusting poor memories of past event? Halimbawa, yung asawa mo nagsalita, nagkukwento siya nung nakalipas sa 10 taon, bigla mo siyang ibabat. Hindi, mali yan.
Hindi ganyan ang nangyari. Ganito, tandang-tanda ako yan eh. Ayan. So, yan. That can cause irritations. And being picky about details that are not essentials. So, sa social event or sa mga social habits, nagiging cause yan ng irritations. Sabihin nyo sa akin kung hindi. Di lang yan, letter D, nagiging cause ng irritants, matters of household management. Paano iaayos ang bahay? Una, waiting to clean the living room until company comes. Ano ibig sabihin yan? Di ba pag may bisita, nako, kanda kahog tayo paglilinis. Pero minsan, no, andyan na yung bisita, hindi pa nakakalinis, hindi pa nakakaluto, yung mga bagay na ganon. Waiting or inviting people over without checking, no, sa asawa kung okay lang na meron siyang bisita. Unequal treatment of the children. Eternal minor household repairs. In all these areas, there are opportunities for differing points of view which could give rise to irritation, which could give rise to conflict. Minsan po mga kapatid, pagdalaw lang ng mga in-laws sasabihin ng babae, darating ang mami at ang daddy this coming Sunday. Ano ba naman? Dami kong gagawin eh. Busy ako this coming Sunday. Sabihin mo sa kanila sa ibang araw na. Diba? It can cause irritations. So, pagtanggap lang ng bisita. Household management, like, ang tagal-tagal na tumutulo niyan eh. Kailan ba yan i-fix? Ayan, yung mga ganon. At yan po ay nakakakos ng irritations. These matters are part of everyday living. Together, that must be resolved and work out to maintain peace in the home. Meron pa ho, yung tinatawag na ito yung magandang tanong na ating sagutin. Are there times when marriage partners are more susceptible to being irritated? Meron bang panahon na kung saan mas mataas yung cause ng irritations? Ang sagot dyan is yes. There are certain times when people are more likely to be irritated. Tatanungin ko kayo, kailan kayo madalas mas nai-irritate? Kailan kayo mas madalas naiinis? Ang sagot dyan, una, kapag ikaw ay pagod. When one is tired. Tama? Kaya pag pagod at sinabi na pwede ba wag muna tayong magkwentuhan, wag natin pag-usapan to, igalang nyo na. Pagod na nga, tapos papagurin nyo pa yung isipan sa pag-iisip. Papagurin mo yung emosyon sa pag-deal ng bagay na pwede namang ipagpabukas. That will cause irritations. Ano pa? When one just gets home from work. Yung bang kararating lang, sasalubungin mo na agad na, itong mga anak mo, nag-away na naman. Di ba? Anong tendency, di ba? Ikaw, pag galing ka sa trabaho, pagod ka, madalas ang gusto mong gawin, humiga lang, magpahinga lang, or salubungin ka ng isang masarap na merienda o masarap na pagkain, di ba? Yun ang masarap ideal eh. Pero madalas, ang salubong sa'yo, hindi eh. Problema. Yung nangyari kanina, si Junior mo, basag ang noo. Nag-tumbling, di ba? Those are irritations. At nangyayari yan when one just gets home from work. Ito pa, when you are hungry. Pag ang tao gutom, minsan talaga. Kaya nga, lagi ang kasabihan the best way to a man's heart is through his stomach. Kaya busugin nyo muna. And that speaks not only of hunger on food, but on everything else. Baka naman hunger for hug, hunger for pampering, hunger for sex, intimacy. So, yun po. Nakakairita yan. Kapag, tandaan niyo, pag irritable isang tao, tanungin mo kung saan gutom. Gutom ka ba? Saan ka gutom? Pag yung asawa mo medyo nagiinit ang ulo, tanungin mo, saan ka gutom, mahal? Gutom ka ba? Maybe there is hunger that needs to be addressed or kailangang matugunan, hindi po ba? So, isa pa yung pag may sakit. Saan yan? Pag ang tao po ay may sakit, irritable yan. Depression, when one is depressed. Sa babae, yung hormonal changes. Yung hormonal changes because of pregnancy. At ang isa pang panghuli, yung any combination of the above.
Gutom ka na, may sakit ka pa. Gutom ka na, depressed ka pa. Depressed ka, pagod pa, etc. Yung combination ng bawat isang yan. The more potential, the more susceptible to being irritated. Amen? So, anong gagawin? During these times, one should take extra precaution to be more sensitive, to be more tolerant, understanding, and patient. Para maiwasan. Gutom na nga, may sakit na nga, stress na nga. So, dapat po, yung partner ay maging sensitibo sa mga bagay na ito. These are times when one is not at his best or her best, kaya dapat tayong umalalay. To be aware of this condition and to respond appropriately in a Christ-like manner is to go a long way towards the strengthening of the relationship. Amen? Huwag niyong kakalimutan, timing is a factor that must be recognized. Lagi yon, mahalaga ang timing. So at these times, one should be extra careful to avoid things that would cause irritation. So after knowing each other for a few years, we know how to push each other's buttons. Pag tumagal kayo, let's say mga 10 years of marriage, medyo adjusted na kayo niyan eh. Kilala na ninyo ang isa't isa, alam nyo na kung ano pipinduting buton para mapasunod. Alam nyo na ba yung kiliti ng bawat isa? Alam nyo na rin yung mga nakaka-irritate sa bawat isa. Naiiwasan nyo na yon at napipindot nyo na yung buton para siya'y maging masaya, para siya'y sumunod, di ba? Alam nyo na yon. Hindi ko sinasabing manipulation ang tawag doon, pero that is getting to know your partner even more. No, halimbawa, after a long time of being together, we know how to push each other's button. Halimbawa, ito. Sample. Bringing up today's negative events. Yan, nagagawa na natin yun. No? Opening up an issue that requires a policy decision for the future and which will require more time to discuss and conclude than is allowable at that time. So habang tumatagal, nagagawa nyo yun. Napag-uusapan nyo na kahit negative events. Alam nyo nang i-deal. Nabubuksan nyo na yung mga issue na nangangailangan ng ano tawag doon? Long-lasting effect. Like for instance, hindi naman basta, halimbawa, magbibili kayo ng bahay, hindi naman parang bibili lang kayo ng candy dyan. Sige na, halika na, lakad na tayo. No, you have to sit down, assess yung capacity nyo to buy, i-assess nyo yung ability ninyo to pay. So, yun yung mga bagay na kinukonsidera na at nangangailangan nyo ng mahabang pag-aaral at diskusyon. Pero habang kayo ay nagmamature, nagagawa nyo ng i-discuss. So, nagagawa nyo na rin yung magbigay ng constructive criticism of bad habits na hindi na nakakairita kasi alam mo na ang layunin ay para itama. Ako po, lagi ko nga nababanggit, no? Ang misis ko ay number 1 kritiko yan when it comes to grammar. No? Kasi public speaker ako eh. Pastor po ako. Kaya okay lang, alam ko yon. Minsan, naiisip ko, ano ba, ang ginagawa ba ng misis ko ay para saktan ako kaya sinasabi hindi. Dahil ang layunin niya para sa akin na maituwid ako. So those are constructive criticism or habits. Na halimbawa, yung public speaker ka, di po ba? Hindi mo alam, minsan namumuo yung laway mo dito, no? Yung misis ko, mahal, lagi mong chechekin. Magdala ka lagi ng panyo. No? Once in a while, punasan mo yung gilid ng labi mo kasi nagsasalita ka. Di ba, pag tayo nakikinig, taas nakikita natin yung speaker, namumuo na yung laway, naiirita tayo. Hindi naman iirita. Kumbaga, nadidistract tayo from listening. So, yun po, ang makakapag-correct lang naman sa iyo noon ay yung nagmamahal sa iyo, yung asawa mo. So, kalaunan, you are good on taking criticism. No? And you will be good on giving criticism as well. Number 4, or I would like to correct, no? You are good on giving good criticism, no? Constructive. So, looking with crucial eye at the meal that is served, no?
Alam na natin yun, no? Yung minsan, dati, dati kapag ayaw talagang ipinapaalam natin, ayoko niya, ayoko kumain niya, ayoko kumakain niya. Pero ngayon, natututunan natin, tingnan na lang ito ng critical eye, pero kainin din natin. No? Kasi nagmamature na tayo eh. Panlima, making big things out of little things, no? And verbally noticing things that are undone. So, yan yung mga nangyayari na problema pa rin sa relationship. Now, pangapat, what biblical attitudes? Punta na tayo sa solusyon on how to resolve these irritations. Ang dapat nating pairalin. Meron bang payo ang Biblia para maiwasan natin yung mga irritations na yan at ma-handle natin yan properly? Tingnan natin, ang sabi ng Bible sa Romans 12:9-21. Medyo mahaba-habang basahin ito. Pero di ba yung Bible, pag binuksan mo, meron siyang tinatawag na headlines o yung title. The headlines of Romans 12:9-21 ay ito. Behave like a Christian. And this is in connection sa pamumuhay ng Kristiyano. Ano ang sabi ni Pablo sa unang bahagi ng talata? Love, or let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Not lagging in diligence. Fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in sight of all men. If it is possible, as much as it is depend on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Now, ito po ay general principle on how to behave like a Christian. Can you imagine how good it is if these attitudes ay ibibigay at igagawad natin sa ating asawa? Ang dami niyan eh. Imagine ninyo na ang utos ng Panginoon, ibigay mo ang pagpapatawad sa iyong kaaway. Kasi ang sabi ng Diyos, akin ang pagganti, huwag kang gaganti. Pero sa ating asawa, gustong-gusto natin laging makaganti. Do not be wise on your opinion, pero ang lagi natin gusto ang opinion natin. Repay no one evil for evil, pero yung binigyan tayo ng irritations, bibigyan din natin ng irritations. Be kindly affectionate to one another. Hindi tayo affectionate pag tayo'y galit. In honor, giving preference to one another. Pero most of the time, ang preference natin ang nasusunod. Mga kapatid, simple lang ang sabi ni Pablo dyan. Ito ang ugali ng isang Kristiyano, paano siya mamuhay. Unahin dapat muna sa loob ng iyong bahay. Amen? So, what biblical attitudes can help us to handle irritations? Alam niyo po mga kapatid, gawin ninyo kayong mag-asawa, ngayong gabi, basahin niyo ang Romans 12:9-21. At i-apply ninyo yan sa inyong buhay mag-asawa. Ano pa sinasabi? Kay Pedro naman tayo. 1 Peter 3:8-12. Finally, all of you of one mind, o all of you be of one mind, may having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous,
not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Pareho rin. Ang payo ni Pablo at ang payo ni Pedro, yung mga ugaling yan, ibigay natin sa ating mga asawa. At ang sabi pa ng Bible, we should have the attitude of peacemaker. Sabi po ng Bible, Ephesians, o sabi, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ang goal natin, ang role natin sa ating relasyon, peacemaker. Both husband and wife should make constant effort to preserve and maintain peace between one another. Ephesians 4:1-3, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, and endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. And this will necessitate sensitivity, humility, and a forgiving heart. Para maging peacemaker, no po? Ano kailangan? Be sensitive. Hindi yung sensitive sa needs mo lang. Hindi yung sensitive sa feelings mo, kundi maging sensitive ka sa feelings ng asawa mo. Be humble and be forgiving in heart. That is the attitude of the peacemaker. So both the husband and the wife must measure the value of peace against insisting on their own individual ways. Yan po yun. We should have the attitude of peacemaker. Second, we should have the attitude of submission. There must be a giving attitude on the part of both husband and wife. Kaya nga daw po ang relationship give and take. Sabi na Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. The success and happiness of marriage is somewhat dependent upon the degrees of willingness to defer to the desire or taste of your mate. Nakuha niyo? Ang tagumpay at kaligayahan ng pagsasama ay nakadepende saan? Sa degree ng kagustuhan ninyo na magpasakop sa kagustuhan ng iyong asawa. Sa degree ng kagustuhan mong mapaligaya ang iyong asawa. Ironic, nung naliligaw pa, lahat ibibigay. Nung naliligaw pa lang, pangako mo nga hanggang buwan eh. Nung asawa na, humingi lang na maghugas ka ng plato eh, pinagawayan nyo pa. Di ba? Nakakatawa, pero ito po yung katotohanan. So, choosing to honor and concede to your spouse's desires or choice will eliminate many irritations and immediately produce unity. Minsan po yung takot natin yung term na mamihasa. Diyan po tayo lagi takot eh. Kinatatakutan natin yung salitang baka mamihasa. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng willingness na mag-submit kasi andun yung at the back of our mind, naku, baka mamihasa to. Mga kapatid, okay lang mamihasa kung ang magiging balik nito kapayapaan at kaligayahan ng iyong pagsasama. Amen? Yeah, mahirap tanggapin because pinalaki tayo doon sa pride na ang lalaki dapat ganito, na dapat ganito. Pero ganun ka nga, hindi ka naman masaya. Ganun ka nga, may kaaway ka naman sa higaan. Hindi po ba? So ito po yung paalala sa atin. Submit to one another out of reverence for Christ.
Romans 12:10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. We should have that attitude of submission. Pag wala kang ganyang attitude sa pagsasama, ay uuwi talaga kayo sa paghiwalay or magsasama na lang kayo for the sake ng sasabihin ng tao. At yan ang pinakawalang kwentang pagsasama. Ano pa ho? We should have the attitude of patience. Talaga hong maraming mga bagay na nakakairita, pero may mga bagay na kayang pagpasensyahan. A disposition of tolerance, patience, and long-suffering is vitally necessary para i-diffuse yung potential irritations. So in order to not be overcome of evil, but to overcome evil with good, na binabanggit ni Paul sa Romans 12:21, each party must take his or her responsibility to 1. Hold one's tongue when necessary. Para maiwasan at ma-diffuse yung potential irritation, pigilin ang dila. Pangalawa, speak softly and tactfully instead of reacting with evil for evil. Third, to ask for forgiveness if offense has been given. And 4, to have a sense of timing to what one says and does. The enduring nature of forbearance will make this possible. Ang sabi nga po, let us be patient with one another. God is not finished with us yet. Amen? So, hindi pa naman tapos ang Diyos para hindi natin pagpasensyahan. At kung ikaw, hindi pa rin tapos ang Diyos sa iyo, ganun din, you will receive patience from one another. At ang susunod po, ano pang attitude? We should have the attitude of love to counter the irritants. Sabi nga, love for one spouse will seek their benefit, comfort, and convenience. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians 13:5. Love does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Diba? Yan daw pong definition ng pag-ibig May attitude of love. Love will endure until a solution has been achieved. True divine love for each other will not keep a record of past irritations and wrong. Love never fails. Where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Lilipas ang wika, lilipas ang propesiya, lilipas ang karunungan, but love never fails. Amen? True divine love for each other will not keep a record of past irritations of wrong. So, para maiwasan ng irritations, ang solusyon, attitude of love. Letter E, we should have the attitude of meekness. This is the attitude that both husband and wife must have to ensure harmony in marriage. Mahalagang mahalaga ito. Meekness is yielding one's right and expectations of God rather than insisting on them. And to make an idol of what I want, and I want to change you, and I want to change in you, will only breed resentment and competition. Yung bang idol na gusto mong baguhin, totally transform ang iyong asawa, magbibigay lang yan ng resentment. And it will lead to competition. Tandaan na only God can ultimately change your spouse. And it is only God who can completely change you for good. Amen? Kaya yung attitude na ikaw ang babago sa asawa mo, na kaya mong baguhin, it will only lead to disappointment, resentment, competition. Now, puntahan natin ngayon, what practical steps should be taken? Yun yung mga biblical kanina. Ngayon yung mga practical step na pwede nating gawin
to minimize, kung hindi man matanggal yung mga irritations. Anong dapat? Sabi nga, in your own private prayer, yield your rights and expectations to God. Suko mo muna sa Diyos yung mga expectations mo. Nung dalaga ka, panalangin mo, ganito ang magiging asawa mo, ganito pinapangarap mo, tapos nung nandun na kayo, hindi pala ganon. So, anong dapat mong gawin? Pipilitin mong baguhin yung asawa mo o ikaw ang mag-adjust at magbago ng iyong expectations? So, sa iyong panalangin, isuko mo ang inyong mga rights sa mga expectations na inaasahan mo. At idalangin mo sa Diyos na baguhin ka. B. Take note of how you are saying what you are saying. How would you respond to what you are saying? Take note of that. C. Take note of your timing. Is this the time to say it, to bring this up? Importante yon. Practical ways to minimize. D. Try to put yourself in the place of your spouse. Kung ginawa ng asawa mo yon, ilagay mo yung sarili mo sa kanyang sapatos. Paano kung ako naman ang nandun? E. Don't view yourself as competitors. You are on the same team. Lalo na kung sa tingin ng asawa mo, wala na siyang kakampi. Wala na siyang kakampi sa trabaho, wala na siyang kakampi sa pamilya niya, tanging ikaw na lang, tapos hindi ka pa kakampi, kalabang ka rin. What will happen? Iparamdam at ipadama mo sa asawa mo na ikaw ay kanyang kakampi. Now, I'm not saying na kampihan mo siya sa mali. Hindi po gano'n. Ano po? Kundi maramdaman niya na nandun ka in spite of everything na nangyayari sa kanya. Letter F, ask forgiveness if offense is taken. G, be willing to compromise, be the first to make changes. H, be willing to do those things for your spouse, or be willing to do it your spouse way if compromise does not appear appropriate or forthcoming. I, take note of your tone of voice. J, don't keep score regarding how many times you have been the one to differ. And K, be honest with each other about your feelings. Alam niyo po, okay, magbibilang kung kailan kayo nagparaya. Kasi pag ganon, lagi nyo sasabihin, ako na naman ba? Ako na naman ba? Ako na nga nagparaya nung nakaraan. Ako na nga sumuko ng lagi na lang ako. Wag. Kasi kung nagawa mo magparaya kahapon, at nagawa mo rin magparaya ngayon, ilagay mo sa isipan mo, magpaparaya pa rin ako para sa asawa ko. To make peace. Kalaunan, marirealize din yan. Maaring hindi lang nare-realize. Alam nyo, lalo na sa mga lalaki, ang tagal nga ma-realize eh. Pero kung naisin ninyo maiwasan yung mga irritants na yan, don't keep score regarding how many times you have been the one to differ. And be honest with each other about your feelings. Now, panghuli. Ito na po huli. Let us check the love level of our marriage. Ating i-check. Maaaring matagal na kayo nag-aasawa, o maaaring sabihin ng iba, wala naman akong asawa, hindi para sa akin yan. Pero alam niyo po mga kapatid, it is important na matutunan natin ang mga bagay na ito. At ikaw ngayon, kayong mag-asawa, check nyo yung love level of your marriage. How? Do I really hear the criticism and adjustment that my spouse suggests? Am I making an effort to please him or her by willingly making those adjustments? Have I allowed my irritations over things my spouse does to eclipse or to overshadows my love and appreciation for him or her? And the last, do I express my appreciation for the small things that are done for me? So you can check the level of your marriage by answering those 4 questions. Importante yan. At nawa, sa pamamagitan ng maikling oras ng pag-aaral na ito, ay nakatulong para ma-define, ma-distinguish, ma-enumerate natin ang mga irritants ng ating buhay. Whether it is a personal irritants, no? O yung bang cause ng ating mga personal habits, o ito'y bunga ng tinatawag na differing taste,
or matters of social habit or household management differences, ano man ang mga irritants na ito, nawa ay nakapagbigay din tayo ng ilang mga tips, biblical insights, and what we call personal or yung tinatawag na practical advice to handle these irritants. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. God bless po mga kapatid.